Ako at ang Ama ay iisa. Pahayag ni Jesus na nasa Biblia. Napakalinaw, nakasulat talaga. Diyos talaga siya, sabi ng halos lahat na. Hindi yan totoo, sabi naman ng iglesia. Ano sa palagay nyo? Ano ba talaga? Itong mga relihiyon, hindi magkasundo. Parang hearing sa Senado. Ginigisa si Alice Guo. Guilty na, tumatanggi pa siya at sinasabi pa niya na siya raw ay biktima. Masasabi ko po, isa po akong victim. Naisingit ko lang sa tulirong isipan. Daan sa salvation, paano talaga kakamtan? Kung bawat pakinggan ko na mga mangangaral, may sariling katwiran, binabasa ang kasulatan. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Iisang Diyos talaga, si Jesus at ang Ama. Mga makabiblia, iyan ang sabi nila. Ganun ba talaga ang ating mababasa? Nakasulat na malinaw sa inyong Biblia? Aralin nga natin ano ba talaga. Ako at ang Ama ay iisa. May nababasa ba na iisang Diyos sila? Ano sa palagay nyo? Nababasa nyo ba? Ang nakasulat ay iisa sila. Wala akong nababasa na iisang Diyos silang dalawa. Iisa sila. Iyon ang mababasa. Iisa sa ano? Sa pagiging Diyos nga ba? Kung iisang Diyos, si Jesus at ang Ama, ang anak ay lilitaw na siya rin ang Ama, di po ba? Naiisip nyo ba? Maraming implikasyon pa. Namatay din ba sa krus ang Ama kung siya rin ang anak niya? Ano sa palagay nyo? Ano ba talaga? Ang anak ay sinugo ng kanyang ama. Paano nangyari yon kung iisa sila? 3 days after nung namatay, si Jesus ay binuhay. Siya rin ba ang ama na bumangon sa libingan? Umakyat sa kalangitan sa piling ng ama. Ang umakyat na anak, siya rin ba ang ama na pinuntahan? Ano sa palagay nyo? Di ba kayo nalalabuan? Muling paririto ang anak na hirang. Siya ba na paririto? Siya rin ang amang mahal. Makikita siya na nasa kalwalhatian. Siya rin ba ang ama na masisilayan? Di sinsanay kung iisang Diyos sila. Alam din dapat ng anak ang petsa ng pagbabalik niya. Kung kailan magaganap. Dahil Diyos din siya. Pero hindi ganon ang nakasulat sa Biblia. Araw ng paghuhukom, nakaalam lang ay ang Ama. Paano naging isang Diyos sila? Sa palagay nyo, ano po ba talaga? Tagapamagitan ng anak sa Ama at sa makasalanan. Siya bang tagapamagitan ay siya rin ang ipinamamagitan? Kung iisa ang Ama at ang anak na hirang, lilitaw ay ganun na nga, mga kababayan. Ano ito? Malaking laro lamang? Sadyang nililito ang ating isipan? Sabi nga ng iba, hiwaga raw ng kasulatan, misteryo ng Trinidad, walang nakaalam. Mahirap daw ipaliwanag kahit ng marurunong, matatalinong teologo, bihasa sa librong sagrado. Ang kaligtasan ba ay inilihim sa tao? Pagdating pa ng hukom, malalaman mo ang totoo. Sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng katotohanan. Nakasulat po sa sagradong kasulatan. Kung ito'y sinabi sa mga alagad na tunay, walang misteryo sa daan ng kaligtasan. Kasali ba rito ang ating mga mangangaral? Ang sagot sa tanong, misteryo raw ng kasulatan, di kayang ipaliwanag ng sa taong isipan? Ano ang misteryo sa pahayag na ito? Ako at ang Ama ay iisa. Yan ang sabi ni Kristo. Bago yan sinabi ni Jesus, may sinabi siya. Nabasa po ba ninyo? Malalaman ninyo sa mga unang banggit sa mga berso. Subukan niyong basahin, makikita po ninyo. Sa ano iisa ang Ama at si Kristo? Iyan ang tanong na dapat malinaw sa'yo. Basa-basa rin, connect ng mga berso.
mapatutunayan mo mali ang nangaral sa'yo. Paano kung mabasa mo ang isang pahayag? Mainam raw sa mata ang apog ni Aling Tanag. Ikaw na padalos-dalos, di na binasa ang buong kalatas. Sa nanlalabong mata, apog ay ipupunas. Mabubulag ka, napakalaking disgrasya. Di mo inunawa, ang apog ay mainam na pambulag sa mata. Nakita mo na ba ang tanging kasagutan? Ang buong pahayag, iyon na bang naunawaan? Kung hindi naman, iyan kaya ay nangangahulugan, hindi ka kasama sa pahayag sa kasulatan, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng katotohanan. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Iisang Diyos kaya ang anak at ang amang mahal? Mayroong sinasaad sa sagradong kasulatan, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Mga miyembro ng iglesia, saan-saan galing ba? Dating relihiyon, kinabibilangan nila. Doon sa pinanggalingan, mga aktibo ba sila? O mga latak lamang, walang kasusta-sustansya? Baka madaling utuin, walang sariling bait. Baka nung anyayahan ay nagsisigaw ng yes. O mga matitigas, mga mang-uusig, bakit umalis sa dati, sa iglesia ay umanib? Pinaka-practice ko po yung pagiging Catholic ko po. Sisimba po ako tuwing linggo po, kasama po yung mga pamilya ko po. Pinalaki po ako bilang Katoliko ng aking magulang. Nahikayat po ako ng aking mga kalaro na maging sakristan po. Shoutout natin si Hanky Donkey at sa lokal ng Mandawi City, Cebu. Ganon din kay Francisco Ordenesa, dyan naman sa lokal ng Sentro Lagtang, Distrito ng Cebu City, Cebu. Magbati naman kay Merce K ng distrito ng QC, lokal ng Batasan Hills. Last month yata kami nakasamba dyan sa magandang kapilya po ninyo sa Batasan Hills. Regarding po sa request nyo, idol, na ma-upload sa FB at IG ang content ko na gusto nyo, ay okay po yan. Wala pong problema. At salamat po sa pagtitiwala at sa panunood. Magbati pa rin kay Marvin Mendoza, dyan naman sa lokal ng Woodhouse, Zambales South. At syempre, shoutout natin si kapatid na Myrna Loy Kayabyab, Diakonesa at may tungkulin sa pananalapi ng distrito ng Cavite, lokal ng Noveleta. Kumusta po kayo at salamat po sa panunood.